Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong Huwebes, Araw ng Kalayaan. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Pangulong Bongbong Marcos nanguna sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Vice President Sara Duterte nagbigay din ng mensahe ngayong Araw ng Kasarinlan. Kamara, pinasasagot ang Senado sa inihaing tanong ng prosecution panel tungkol sa ibinalik na articles of impeachment. Exclusive, banta ng HIV, paano nga ba susupuin? At Indiana Pacers wagi kontra OKC Thunder sa Game 3 ng NBA Finals. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sambayan ng Pilipino sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Ang mensahe ng Pangulo, alamin sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilliang. Ngayong ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng bansa, nanguna si Pangulong Marcos sa flag raising ceremony sa harap ng monumento ni National Hero Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila. Ang First Family na kinabibilangan ni na First Lady Liza Marcos at Presidential Son Sandro, Simon at Vinny ang humila ng lubid para maitaas ang watawat ng Pilipinas habang kinakanta ang pambansang awit. Kasama sina National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Jose Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr., nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Sinundan niya na isang grand parade float na tinawag na Parada ng Kalayaan sa Quirino Grandstand. Tampok sa parada ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas bilang kumakatawan sa patuloy na pagprotekta ng pambansang soberanya. Sa military parade, pumarada ang Scout Rangers at Special Forces ng Philippine Army na siyang nangunguna sa mga operasyon ng pamahalaan laban sa terorismo at ibang banta sa kalayaan at demokrasya. Naroon din ang Special Action Forces ng Philippine National Police na dinideploy sa mga espesyal na operasyon na may national at international implication. Nagmarcha rin ang mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency na nangunguna sa paglaban ng bansa laban sa ilegal na droga. Ibininda rin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang air assets at iba pang sasakyang ginagamit nito sa digmaan at humanitarian assistance. Naroon din ang isang festival parade na nagpakita ng mga iconic celebrations mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Ipinakita ng bawat float ang pagiging makabayan ng bawat rehiyon hanggang sa maatim ng buong bansa ang kanyang kasarinlan. Isa na dyan ang labanan sa Marawi noong 1800s, kung saan ipinakita ang sagupaan sa pagitan ng puwersa ng mga Pilipino sa Lanao del Norte at mga Espanyol na gustong sakupin ng lugar. Pati na ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas kung saan iwinagayway sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa Cavite. Sa talumpati ng Pangulo, kinilala niya ang sakripisyo ng mga Pilipino para matamasa ngayon ang kalayaan. Binanggit naman ng Pangulo na nahaharap ngayon ang bansa sa mga makabagong hamon. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Samantala, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa Kuala Lumpur, Malaysia sa kanilang selebrasyon sa Araw ng Kalayaan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng pangalawang Pangulo ang mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan ng bansa. Anya, ilang hamon sa kalayaan ng mga Pilipino ang katiwalian sa gobyerno, iligal na droga, kahirapan at kagutuman. Ang Araw ng Kalayaan ay pagkakataon hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ito sa lahat ng panahon. Michelle Guilliang para sa All TV News Channel 2.
ipinagpaliban ng Kamara ang pagtanggap sa ibinabalik ng Senado na Articles of Impeachment. Nanindigan ito na lehitimo ang impeachment nila kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Bago magtapos ang huling regular session ng 19th Congress, isang motion ang inihain ni Isabela Representative Ino D. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Inayunan ito ng mga mambabatas. Pinasasagot nila ang Senado sa mga tanong na inihain ng prosecution panel ng Kamara kaugnay sa punto ng pagpapabalik ng mga articles of impeachment. Bago ito ay naghain ng House Reso 2346 sina Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Deputy Speaker JJ Suarez at Majority Leader Manix Dalipe. Pinagtitibay ng resolusyon na ang impeachment na isinampa nitong February 5 laban kay Vice President Sara Duterte ay sumusunod sa lahat ng probisyon ng konstitusyon. Binanggit din sa resolusyon na may unang 3 impeachment complaints. Mr. Speaker, I move that we adopt House Resolution number 2346. There is a motion to adopt House Resolution 2346. Those in favor, please say aye. Those opposed, please say nay. The ayes have it. House Resolution 2346 is hereby adopted. Binibigyan punto nito na ang ika-4 na impeachment complaint ang nag-iisang dumaan sa proseso na nilagdaan at nakakuha ng mahigit sa 1/3 na boto mula sa mga mambabatas ng mababang kapulungan. Samantala, kasabay ng adjournment sine die ng 19th Congress, 6 na senador ang hindi nababalik sa susunod na 20th Congress. 4 sa kanila ang nagtapos ng termino na sina Senador Coco Pimentel, Nancy Binay, Grace Poe at Cynthia Villar. 2 senador naman ang bigo sa nagdaang Pilipinas 2025 na sina Senador Bong Revilla at Francis Tolentino. Sa kani-kanilang valedictory speech, nagpasalamat ang mga senador sa pagkakataong makapagsilbi sa taong bayan sa pamamagitan ng legislatura. Binigyang pagkilala rin ni Senador Mark Villar ang kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar. It's my ambition that I can have the same effect in terms of legislation that you have made in this chamber. So I will always follow your lead, and with what I've learned from you, I'll carry on your legacy here in the Senate. So thank you, Mama, for always supporting me, and you have all my respect and all my love and all my admiration. Nagtapos man ang kanyang termino, ipinangako ni Villar na magpapatuloy ang kanyang commitment sa public service. Hindi po natatapos ang paglilingkod sa pagtatapos ng termino. Sa halip ito ay simula ng panibagong paraan na makabuluhang ambag sa bayan. Karamihan sa ating mga kababayan ay salat pa rin ang kaalaman sa HIV. Sa huling ulat ng Department of Health ay patuloy ang pagtaas ng kaso lalo na sa mga kabataan. Ayon sa isang volunteer group, kayang-kaya namang burahin ang epidemyang ito. Narito ang report. Nasa taong 2025 na tayo ngayon, 21st century, pero nananatili pa rin ang stigma na kadikit ng HIV. Ang mga taong sexually active nahihiyang magpa-test. Mayroon namang ayaw lang. Ngunit kung isa sa isip lang natin na ito'y isang malaking banta na maaari naman palang burahin at maiwasan, malaki ang tsansa na lahat maging responsable, anuman ang iyong kasarian. Yan ang panawagan ng Love Yourself, isang community ng mga volunteers na nagsasagawa ng libreng HIV test at libreng gamutan. Lagi na namin sinasabi, kung ikaw ay sa tingin mo ay at risk, pumunta para magpa-check up. Kung ikaw ay isang tao na alam mo sa tingin mo na you are not at risk, at least may experience mo lang ang HIV testing one time para ma-share mo naman sa ibang tao kung ano yung experience na dadaanan mo kung ikaw ay nagpa-HIV test. Hindi rin dapat ipangambang gastusin dahil libre lang naman ang testing. Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang. Hindi kailangan ng fasting. Kukunin lang ang ilang impormasyon tungkol sa'yo para malaman namin kung ikaw ay at risk na magkaroon ng HIV, tas kukunan ka namin ng dugo.
Dun sa dugo na yon, dun namin malalaman kung ikaw ay may HIV in as fast as 15 minutes. Huwag matakot sa resulta dahil kung HIV positive naman ay libre lang din ang gamutan. Bawat rehiyon po sa Pilipinas ay meron po tayong mga DOH accredited treatment hubs. At ito pong mga gamot na ito ang tawag po dito ay mga antiretroviral drugs. Ito po ay binibili din po ng gobyerno at binibigay po ito sa mga DOH accredited treatment hubs at primary healthcare facilities na libre. Bukas, alamin natin ano ang naging breakthrough ng siyensya pagdating sa gamutan sa HIV at ano ang ginagawa ng mga volunteer groups para masolusyonan ang banta ng nasabing sakit. At sa sports balita, 2-1 na ang standing ng Indiana Pacers matapos nitong talunin ang OKC Thunder sa Game 3 ng NBA Finals sa score na 116-107. Pagka-tip-off pa lang, agresibo na agad ang OKC Thunder sa pangunguna ni Chet Holmgren para makuha ang maagang kalamangan. Pumutok naman off the bench si Benedict Mathurin para dikitan ang lamang ng OKC. Natapos ang first half sa score na 62-62. Pagpasok ng second half, dito na nagpalitan ng lamang ang dalawang koponan. 5 minuto sa fourth quarter ay umalagwa na ang Pacers para makuha ang panalo. Nanguna sa Pacers si Benedict Mathurin na may 27 points. 22 points si Tyrese Haliburton at 21 points si Pascal Siakam. 26 points naman ang ginawa ni Jalen Williams. Inalat naman si SGA na may 24 points sa 9 out of 20 shooting at 6 turnovers. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Maligayang araw ng kalayaan.